Yo, hindi ko po ina-announce sa birthday niya nung nakaraan, ha? Nakita ko lang po yun kaya sinama ko siya sa panalangin ko. At siya ay nag-celebrate ng birthday niya. Okay, gano'ng kahalaga ang pasasalamat? Pinapakita natin sa Panginoon Diyos na tuwing tayo nag-uusal ng ating pasasalamat, pinakikita natin sa Kanya that we are all contented. May satisfaction tayo sa buhay natin. Eh pag hindi ka nagpasalamat, ibig sabihin, may hinihintay ka pang blessing na darating. Tsaka ka pala magpapasalamat kapag ka ikaw natanggap na. Eh paano kung hindi binigay sa'yo? Iba ang binigay sa'yo ng Panginoon. Diba po? Hindi yung exactly ni-request mo, mas maganda ron. Dapat pasalamatan natin, hindi ganon. Hindi ko ano lang ni-request, maliit at malaki. Tsaka ika-apat na bahagi po ng panalangin na kung saan ay dapat ninyong isasama yung tinatawag na paghiling. Dito pa lang kayo hihiling. Una, we adore God, pinuri natin siya. Pangalawa, nag-confess ka ng iyong kasalanan. Pangatlo, nagpasalamat ka. Dito ka palang pang-apat na bahagi ang iyong paghiling. Dito mo na i-request, ibuhos mo na. Kasi sabi dito sa Philippians 4:6, sabi niya sa atin, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication. Huwag daw tayong mag-worry. Yung supplication na tinatawag po sa Tagalog ay paghiling. Dito po ay may dalawang uri ng paghiling. Paghiling para sa iyong sarili, yun po yung tinatawag natin petition for ourselves, at paghiling para sa iba, yun naman po yung tinatawag natin intercession. Hindi ko naman hihiling sa iyo ng puro sa iyo lang, di ba po? O ako, madalas po, tapos na ako eh. Wala na akong kailangan sa buhay. Ano hinihiling ko na ngayon? Yung sa mga anak ko, sa apo ko, sa kapatid ko, o sa kamiyembro natin dito, sa mga kapatiran. Hindi ba ba't sa panalangin natin? Kung mapapansin ninyo, yung mga kapatid po natin na papunta dito, yung mga kapatid natin may sakit, yung mga kapatid natin may mga problema, yan po ay hinihiling din natin bahagi ng ating intercession. Napakadamot mo naman kung napaka-selfish mo kung lagi sa'yo lang. Humihiling din tayo na sana po gumanda ang panahon, sana po ang bansang Pilipinas. Hindi lang ikaw ang beneficial, kabuuan, karamihan. Yun ay bahagi po ng ating mga paghiling. Tandaan po ninyo, sa ating paghiling, pag sinabi petition, para sa inyo po. Pag sinabi natin intercession, para po sa iba. Philippians 4:6, huwag kayong mga balisa. Ito po yung Tagalog kanina. Mahaba-haba ito na kung saan ay pinapaliwanag yung tungkol sa inyong pagsiling. At ang anumang inyong hingi sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay luwalhati sa Anak. Kung kayo'y magsihingi ng anuman sa pangalan ko, pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ha? Okay? At yaon ang aking gagawin. Hindi po sa pangalan ni Kibuloy. Kung sino pa man pong nag-aangkin na sila po ang tagapamagitan. So, malinaw po na sana sa ating mga panalangin, mayroon ditong pagpupuri, mayroon pong pagsisisi, mayroong pasasalamat, at may paghiling. Kung meron kayo nais idagdag po, wala pa po problema yun.
Ngunit ano bang klaseng panalangin ang dapat nating gawin? Kailangan ba mabulaklak? Kailangan ba ng paulit-ulit? Kailangan ba sa panalangin natin tayo ay lahat nakayuko, nakaupo? Sa banal na kasulatan, mayroon pong ilang mga tinuturo o mayroon pong mga nasasaad sa Biblia ang iba't ibang uri ng posisyon ng pananalangin. Yung ilalim po nito kasi ay malabo. Okay? But makikita niyo po dyan na kung saan ang ilang mga Kristiyano ay nagsasagawa ng kanilang mga panalangin sa iba't ibang kaparaan. Paano naman yung may mga sakit, Brad, na nakahiga? Napapakinggan ba ng Panginoon ang kanilang mga panalangin? Doon po natin nakikita kung gaano gravity. Siguro po yun, aking sasagutin ko yun, depende po yun sa kalagayan natin. Siyempre, minsan mamatay-matay ka na, nagaman tumayo ka pa para ikaw ay manalangin. Siguro hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon, kahit ikaw ay nakahiga. Pero kung kapasidad mo pa, na bumangon ka, tumayo ka kung kinakailangan, para ang iyong panalangin ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Paano po ba tayo manalangin? Pag tayo nakatayo dito, di ba po? Sa tuyo ko, maalab ang ating panalangin. Kaya ako nagre-request po sa inyo mga kapatid, sa panahon na kung saan, lalong-lalo na sa tayo gumagawa ng Santa Cena. Ang Santa Cena po ang pinaka-importanting bahagi ng ating gawaing pagsamba. Kung kaya dapat po natin ipanatili ang katahimikan. At lalong-lalo na po sa oras ng mga may nananalangin. Kasi sinasabayan po natin yung ating mga namumuno o namumuna sa panalangin. Tapos, hindi po porket siya ay nananalangin, kayo ay hindi nananalangin. Nananalangin din po kayo dapat. Sasabayan niyo lang po kami o sino man po. Kung kaya, silence must be observed at all time. Kasi napakahirap po na nananalangin ka at nakita natin, maingay tayo o mga ganung bagay. So, nawawala po yung ating momentum, maski kayo. Pero kung sumasabay po tayo sa mga nananalangin, nagiging isang malakas na puwersa ang panalangin ng bawat siya sa atin para iangat tayo papanig sa kalangitan. Okay? Pakita ko lamang po ang ilang mga importansya o benefit ng prayers. Okay, hindi ko na po isa-isahin yan, pero ito po ang nagpapatatag ng ating relasyon sa ating Panginoon, nagbibigay kapayapaan at calmness sa ating mga buhay. Sa ating mga panalangin ay nakukuha natin, nahihiling natin ang guidance mula sa ating Panginoon. At nagkakaroon tayo ng isang maayos na kalakasan ng ating mga pananampalataya. At nagbibigay kagalingan sa bawat isa sa atin. Napaka-importante po ng ating paggagawa ng mga panalangin. So, bilang panghuli po, ito ay aking iiwan sa inyo na kung saan sana ay matatak sa inyong mga isipan yung mga mahalagang bahagi. Maaaring ito man ay hindi naaayon sa pagkakasunod-sunod sa inyong gusto, pero sana po ay bahagi ito ng inyong panalangin. Ang papuri, ang pasasalamat, ang pagsisisi, at pag-ibig. Pagwakas na mensaheng nais kong paabot sa inyo, mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang pati sa lahat ng mga bagay at magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kaloob ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang lingas ng Espiritu.